Satisfying moments. Ito yung mga bagay na ang sarap panoorin at gawin. Tulad na lang kapag kinagat ka ng lamok, ang sarap kamutin. Pero dahil lagi tayong pinapalahanan na huwag kamutin, kailangan mong pigilan. Para mapigilan ang pangangati, ay gagamit ka dyan ng legendary technique. Yung maglalagay ka ng X-mark gamit ang kuko mo para tumigil yung pangangati. Hindi ko alam kung bakit effective to. Ginagawa nyo din ba? Isa pang satisfying dito, kapag napatay mo yung lamok na kumagat sa'yo. Yung hindi ka na nga pinatulog ng ilang gabi, kinuhalan ka pa ng maraming dugo, manggigigil ka talaga Nahuli rin kita. Ang dami mong sinipsip na dugo sa akin O ano, masaya ka, nahuli mo ako. Ginagawa ko lang naman yung alam kong tama para mabuhay ako. Tapos, gagantuhin mo lang ako. Tingin mo mapupunta ka sa langit niyan. Pisti ka? Ilang araw akong hindi nakatulog. Magkakadengge pa ako dahil sa'yo Dati, mahilig kami umextra ng mga barkada ko sa mga construction. At isa sa mga satisfying moments na gustong-gusto ko na ginagawa doon yung paghalo ng semento. Pinaglalaruan namin to dati, yung magbubuo kami ng bulkan kunwari, tapos lalagyan namin ng tubig. Kapag mag-overflow yung tubig, magpapanik kami kasi tatakas yung tubig. After ng ilang minuto, ay ayun na, tulong-tulong kami sa paghalo ng semento. Hindi ko alam kung nasubukan nyo to, pero ang sarap maghalo ng semento. Pero pagdating sa manong-manong buhos, nako, sobrang kapagod nun, walang pahinga. Pero satisfying naman panoorin kapag natapos nyo na yung buhos. Isa pang satisfying na trabaho dito ay yung pagpalitada. Ginagawa to sa mga pader para mas maging matibay pa at maging makinis yung pader. Mas kaaya-aya din siya tignan. Nakasama namin yung papa ni Max sa construction at doon namin nakita kung gaano siya kagaling. Ang bilis niya magpalitada, parang sisiw lang sa kanya yung pagbato ng semento sa pader. Talagang dumidikit. Samantalang kami nung sinubukan namin, ayaw dumikit ng semento. Ang daming nahuhulog. Nung medyo natuto na kami, ang saya magpalitada guys. Pero hindi ako naging expert Iba pa rin yung mga veterano. Sobrang kinis magpalitada. Lalo na yung mga perfect na kanto, walang crack, solid yung gawa. Ang panghuling satisfying na gustong-gusto kong ginagawa sa construction ay yung pagpintura. Satisfying siya sa akin kasi nagiging makulay or mas nagiging maaliwalas yung bahay kapag natapos nyo ng pinturahan. Aba, ang ganda naman ng pagkakapintura. Maayos ang trabaho nyo Syempre naman ma'am, kami pa. Malinis ang pagkakagawa nyo Pero bakit maling kulay ang nilagay nyo? Nani? Nakakangawit magpintura. Pero man, agsaya magpintura ng mga pader o kaya bubong. Basta hindi mainit. Kapag bumibili ako ng halo-halo dati, ang satisfying na pinapanood ko sa proseso nila ng paggawa yung ice crusher nila. Ang sarap panoorin yung pag-crush ng ice, parang gusto mo ding subukan. Pagkabigay sa'yo ng halo-halo, ang satisfying din i-crush yung ice gamit yung kutsara. Mapapairgasm ka pa sa tunog. Tuwing pumupunta ako sa palengke, meron yung pwesto doon na nagkukuskus ng buko. Minsan, napapatigil ako saglit dito sa pwesto na to dahil ang sarap panoorin kung paano sila magkuskus gamit yung coconut scraper. Tapos yung mga nakuskus nilang buko, pinipigan nila para ma-extract yung tinatawag nilang gata. At ang gata ay ginagamit sa iba't ibang pagkain tulad ng bilo-bilo. And speaking of bilo-bilo, nasubukan ko na to gawin. At ang satisfying part sa paggawa nito, yung pag-bake at paghulma ng bilog-bilog niya. Rice ball ata tawag doon. Masarap din to na merienda guys. Try nyo kasi kasama ang mga libag-libag sa kamay sa paggawa nito. De joke lang. Pag pumupunta ako sa park dati, ang isang gusto kong binibili ay yung cotton candy. Hindi lang dahil sa gusto ko siya. Ang satisfying kasi panoorin kung paano ito ginagawa. Ang magical panoorin yung cotton candy na nagkukumpulan sa stick. Tapos, ang saya ngayon kasi may mga design na yung mga cotton candy. Kaya nilang gumawa ng Huggies Bunny, Bear, Panda at iba pa. Ang galing. Kaya kahit matanda na ako, minsan bumibili pa rin ako ng cotton candy. Soft drinks. Hindi ko nire-recommend na uminom kayo lagi nito Gusto ko lang ikwento kung gaano ka-satisfying uminom nito. Lalo na kapag tag-init at sobrang pagod ka. Yung ka talaga sa sarap kapag uminom ka ng soft drinks. Ni-research ko kung bakit nga ba ang sarap uminom nito.
At sabi ni Google ay dahil sa sugar nito. It triggers the release of the dopamine in a region known as the nucleus accumbens. And as a result, we feel euphoria. Pag-crack at pagluto ng perfect sunny side up egg. Marami akong napanood dati sa movie at commercial na kaya nilang mag-crack ng itlog gamit ang isang kamay lang. Hindi pa nasisira yung shape ng egg yolk. Na-amaze ako sa skill na yon at sinubukan ko din gayahin. Okay, isang kamay lang, i-crack natin konti tapos paghiwalayin yung shell. Nani? Sige, isa pa. Bakit ang hirap gawin to? Gumamit ka na lang kasi ng kutsara, pinapahirapan mo pa sarili mo eh. Hindi ako papayag! Hindi ako susuko! One eternity later. Sa wakas! Nagawa ko na! Hindi nagkalat ang shell at buong buo yung egg yolk! Amazing! Nagawa mo nga, nasunog naman. Ang lakas ng apoy mo oh. Nani? Sugarcane, ito yung ginagamit para makagawa ng asukal. Para siyang kawayan. Na-enjoy ko ito dati nung umuwi kami ng probinsya. Ang dami kasing nakatanim na ganto sa paligid-ligid. Ang satisfying sipsipin yung juice ng sugarcane. Ang tamis at refreshing. Hindi kayo nakatikim ng ganto no? Rich kid kasi kayo! Siyempre, hindi kami kumakain yan. Ang kinakain namin, chocolate. Wow! Saan mo nakuha yan? Galing to sa tito ko. Inuwi niya galing abroad. Uy, pahingi naman ako ng chocolate mo. Ayoko nga. Maglaway ka dyan. Hoy! Yung chocolate ko! Tofu, isa sa mga inuulam ko dahil healthy ito at isang source ng protein. Ang satisfying na part kapag niluluto ko ito yung pag-slice gamit ang kutsilyo. Ang lambot niya kasi, ang sarap sa feeling hatiin. Mais, ang sarap kumain ng mais kapag hindi siya malagkit. Kapag malagkit yung mais na nakuha ko, rekta bunganga ko na yung pagtanggal ko nung seed niya. Pero kapag maganda yung mais na nakuha ko, tinatanggal ko siya gamit ang daliri ko. Ang satisfying kasi niya tanggalin isa-isa gamit yung kamay, tapos ibabato mo pa sa bunganga mo. Ginagawa niyo din ba? Pagbili ng mga brand new na kagamitan. Ang sarap sa feeling kapag nabili mo yung gamit na pinapangarap mo, lalo na kapag pinaghirapan mo at galing sa sarili mong bulsa. Ang gustong-gusto ko kapag nakakabili ako ng mga bagong kagamitan ay yung pag-unboxing. Ang satisfying kasi magtanggal ng mga plastic at pag-assemble. Ang sarap din amoy-amoyin kapag nakabili ka ng mga brand new na kagamitan. Pagpalit ng bagong kumot, unan at bedsheet. Hoy Jen, pinalitan ko na yung kumot pati bedsheet ng kama mo. Sobrang baho. Pati unan mo, puro na to yung laway, parang mapa ng mundo. Talaga? Apakabango. Amoy bulaklak. Dahil tag-ulan na naman, ay sobrang sarap matulog. Ang satisfying kasi marinig yung ulan habang nakayakap ka sa unan. Sobrang relaxing. Sobrang satisfying pa to dati kapag biglang kinancel yung klase dahil sa ulan. Babalik ka talaga ulit sa kama mo para matulog. Ngayon na tumanda na ako, ang satisfying naman sa akin kapag umuulan kapag hihigop ako ng napakasarap na kape o kaya kumakain ng ramen habang nagsusulat ng script para sa content natin. Ang sarap din gumising ng umaga. Yung maririnig mo yung mga ingay ng mga ibon at malalanghap mo yung sariwang hangin. Wala pa kasing masyadong dumadaan ng mga sasakyan, kaya fresh na fresh pa yung hangin sa paligid. Pero alam ko sa probinsya, sigurado ang sarap gumising doon ng umaga. Hindi lang fresh air ang maaamoy mo, pati yung mga amoy ng damo at mga ibang pananim doon. Samahan mo pa ng kakalutong pagkain para sa breakfast. Ang isa pang satisfying na ginagawa ko dati pag umaga mag-jogging. Nung active pa ako sa sports ay lagi ko tong ginagawa. Ang sarap sa feeling ng magpawis. Feeling mo parang ang healthy mo. Feeling mo aabot ka ng 100 years old. Ang saya din mag-workout sa umaga kasi may mga kasabayan ka sa park. Makikita mo yung mga matatanda na nagwo-workout. Yung mga iba, nagdadala pa sila ng mga alagang aso. Dahil nga sa active ako sa sports dati, nakakapag-uwi tayo ng medalya. At yung school namin pagkatapos ng flag ceremony, lahat ng mga athlete na nakakapag-uwi ng medalya ay pinapapunta nila sa harap. Pag-announce ng pangalan mo, talagang magpapalakpakan halos lahat ng estudyante sa school. Wala lang, masaya lang ako na nakikitang masaya yung mga tao sa na-achieve mo, lalo na yung mga teachers.
Speaking of teacher, nung panahon namin, hindi pa uso ang social media, yung mga teacher namin noon, nananapak talaga ng estudyante. Nung time na yun, ang satisfying makakita ng mga loko-lokong mga estudyante na pinapagalitan at pinaparusahan ng mga teacher. Ano, siga ka dito? Ha? Bakit mo ginawa yun? Sumagot ka! Oh, shucks, sinampal ni teacher Hanep. Loko-loko kasi yan, men. Naninilip sa CR ng girls. Kaya nga pumapasok pa yung mga yan na lasing. Mag-road trip. Year 2019, naging active ako sa pag-long ride. Every month, nagsiset talaga ako ng rides. Pumupunta ako sa mga lugar na gusto kong puntahan at kaya kong puntahan. Ang satisfying sa eyes, makakita ng mga scenery habang nagra-rides. Minsan tumitigil pa ako sa gilid tapos uupo para lang i-enjoy yung view. Isang satisfying na ginagawa ko sa motor ko dati yung pag-change oil. May mga oil kasi na mabango, ang sarap amuyin at ang satisfying niya ilagay sa motor. After din ng mahabang long ride, ang sarap mag-car wash ng motor. Ang satisfying din mag-spray ng pangpakinang ng motor. Talagang pumupogi yung motor, alagang-alaga. Mas makinis pa yung motor kaysa sa mukha mo. Kapag long ride at magche-check-in kami sa hotel, ang una ko talagang hinahanap kung may hot shower. Ang sarap kasi maligo ng mainit na tubig pagkatapos ng mahabang biyahe. Tanggal talaga ang pagod. Speaking of mainit na tubig, isang pinupuntahan ko para makapag-relax ay ang hot spring. Ang sarap magbabad dito guys, tanggal lahat hindi lang sakit ng katawan, pati mga stress mo sa buhay mawawala. At alam nyo ba, nakakaganda daw sa skin ang pagbabad sa hot spring. Try ko i-vlog next time kung saan kayo pwede mag-hot spring malapit sa Baguio. Magpa-massage. Nako, ito ang pinakapaborito kong ginagawa kapag gusto kong mag-relax. Ang satisfying kapag pinipress ng taga-massage yung part kung saan may muscle pain. Sa sobrang relaxing magpa-massage, minsan nakakatulog ako. Natalo mo yung trash talker na kalaban nyo. Sa laro, hindi ako trash talker na tao. Pero kapag may nakikita akong mga kalaban na trash talker tapos natalo namin, doon ako bumabawi. Oh, mga intro boys pala kayo Matulog na lang kayo. Ang lakas mag-emote, bonak maglaro. Deserve, trash talk pa. Parang bata lang. Normal lang naman ang trash talkan sa laro. Katuwaan lang lalo na sa mundo ng gaming. Pero ang satisfying lang kasi matalo yung mga trash talkers. Isa pang the best na satisfying moments natin kapag nagbunga yung mga bagay na pinaghirapan mo. Nag-enroll ako sa isang animation workshop guys. Doon ako nag-umpisa matuto mag-animation. Hindi naging madali para sa akin yung training kasi hindi naman talaga ako talented. Dahil nga sa hindi ako talented, kailangan kong daanin sa hard work. At sobrang satisfying sa akin nung natapos ko yung training at nakuha ko yung mga certificate. Nung natapos ko yung training, sinubukan ko maghanap ng trabaho. Sobrang hirap makahanap ng project sa animation kapag nag-uumpisa ka pa lang. Kaya nung unang sahod ko sa animation, sobrang saya ko kasi mapapakinabangan ko pala yung bagay na kinahiligan ko. Bata pa lang kasi ako, mahilig na akong mag-drawing. Lagi kong dinodrawing si Goku at ang satisfying kapag kuhang-kuha mo yung reference. RIP nga pala ulit sa creator ng DBZ, si Akira Toriyama. Salamat sa inspiration, sensei. Nung nag-transition na ako sa pagiging content creator, ang isang satisfaction na gustong-gusto ko sa karir na to kapag nakakapag-upload na ako para sa inyo. Ang dami pang satisfying na nangyayari sa atin tulad na lang kapag nanonood ka ng movie or anime, mapapasabi ka ng, grabe ang ganda ng ending, ang satisfying ng pagkamatay ng kalaban, deserve! Kapag pinagluto ka ng nanay mo ng paborito mong pagkain. Kapag inahaplos mo yung alaga nyo tulad ng pusa. Ako, nanggigigil talaga ako sa pusa. Ang sarap nilang yakapin. Ang satisfying din makita yung mga taong lumalaban ng patas tulad na lang yung mga shoe shiner na nadadaanan ko sa mga sidewalk. Ang satisfying panoorin kung paano nila linisan at pakintabin yung mga sapatos. Kayo, anong mga satisfying moments nyo sa buhay?